Noong nakaraang buwan nga pala ay pumunta kami sa Onomichi. Part pa rin ito ng Hiroshima. Pero ngayon ko palang na-edit kasi ngayon pala ako sinipag. Sa Onomichi nga rin pala ay maraming temple at kilala sa mga gandang coastal views. Pero pumunta kami roon upang subukan ang kilalang Onomichi ramen. Napakasarap raw kasi nito kaya gusto kong masubukan. At para na rin mag-sakura viewing. Sabado nga pala ito at ang kasama ko ay ang aking Japanese friend at dalawa kong Pinay na kaibigan. Wait nga talaga ng aming Japanese friend kasi dinala niya kami sa Onomichi. Tapos hatid at sundo pa niya kami sa bahay. Ganyan kakapal ang mukha namin. Ako nga pala yung una niyang sinundo ng 9 AM. Pagkatapos naman nun ay pumunta na kami sa bahay ng aking kaibigan. Magkaiba kasi kami ng tinitirahan. Pero pagkarating nga namin sa kanilang apartment ay hindi pa sila ready. Kaya ayun, napilitan akong gamitin ang mga pinakatatago kong Nihongo. Dahil kasi sa pagod sa trabaho ay nalit ng gising ang aking kaibigan. Filipino time talaga. Hirap na hirap nga pala ako makipagkayuan yan. Halos maubos na ang Nihongo ko, hindi pa rin sila bumababa. Kaunti na lang ay may tutulo ng dugo sa ilong ko. Ima, tomodachi o matteru. After 2 hours nga ay bumaba na rin sila. Hindi joke lang, siguro 40 minutes. At nagmadali na kaming pumunta sa Onomichi. May reservation kasi kami sa Onomichi ramen. Baka malate kami. At the same time, gutom na nga rin pala kami kasi anong oras na rin. Malayo-layo nga rin pala ang Onomichi. Aabot na rin ng 1.5 oras by car. Pero dahil mabilis magpatakbo ang aming Japanese friends, ay nagawa niya lang ata itong 50 minutes. At gusto ko lang din i-share, 12 years na nga pala itong car ng aking Japanese friends. Ganyan siya kahusay mag-alaga. Kaya no wonder kung paano niya kami tinitreasure bilang kaibigan niya. Sobrang nakakataba ng puso. Taga-Okinawa nga pala siya kung saan parang kagaya ng Pinas na may mga gandang beaches. Sobrang na-enjoy nga namin ang trip. Bukod sa limited na chismisan ay napakaganda rin ng mga tanawin. Natatanaw na nga namin ang Onomichi Ramen House. Mukhang masarap nga talaga rito. Ang dami na agad nakapila. Niloko ko nga na kung hindi nakapag-reserve, eh baka doon na lang kami kumain sa katapat na restaurant na gusto. Pero ayaw na ayaw naman doon ng aming Japanese friend. At syempre kami rin kasi umay na kami doon. Sobrang dami na nga agad, nakapila sa labas. Buti umabot kami on time at may reservation na rin. 11 AM pa kasi mag-o-open yung Onomichi Ramen House. 船田さんありがとう。 Yan nga pala yung Onomichi Ramen House. Limot ko yung basa. Tinatamad na rin ako i-translate. Pero ganyan yung itsura ng store niya. Paki-translate na lang. Yap pa rin. Napakasarap nga pala talaga ng Onomichi Ramen. At ito pa, nagulat kami. Ang laki pala. Sabi kasi nung Japanese friend namin, sakto lang daw. Dami na naming nakain pero parang hindi nababawasan. Tapos nga pala namin kumain ng ramen, pumunta na kami sa Shinkoji Park. Ito nga pala yung sikat na pasyalan dito sa Onomichi. Lalo na tuwing spring season for sakura viewing.
Mainit nga pala nung araw na yan, pero buti na lang may dala akong kumot. Ay, scarf pala. Ayoko kasing mangitim, ang puti ko pa naman. Kaya nga lang kasi nung pumunta kami rito, ay hindi pa nagsisipulan ng mga sakura. 4 na puno lang ata yung nakita namin na may bulaklak na. Sobrang dami pa naman rito ng sakura tree at talagang napakaganda tuwing spring season. Pero ito lang kasi yung available date para kami magsama-sama at mamasyal rito. Sayang naman. Pero sulit pa rin. Sobrang nag-enjoy pa rin kami. Pumunta na lang kami dun sa taas para magpicture dun sa 3 sakura tree na meron ng bulaklak. Sobrang dami lang kaagaw kasi ang dami nagpipicture. Pero hindi kami nagpaawat. Syempre, ang dami pa rin namin na-take na pictures. Halos ayaw na umalis ng 2 kong kaibigan. May namit nga pala kaming Filipino. Nagpa-picture siya sa akin. Siya nga pala si Brent. Mukhang mabait, friendly, at engineer ang visa sa Japan. Soul traveler din siya, guys. Kaya samahan niyo na siya. Ito nga pala ang contact niya sa Instagram. Interested. Ngayon nga pala, ipababa na kami papunta sa temple. Mas pinili na lang namin maglakad kaysa sumakay ng roopway. Napakaganda kasi ng place. Gusto namin ma-explore at makapag-chismisan pa kami. Medyo marami kasing tao. For sure, punuan ng roopway. Baka kung ano-anong amoy pa ang mami namin doon. Biro lang. Pabalik na nga pala kami ng parking. Tapos na ang aming pamamasyal sa Senkoji Park. Ang mga sanga-sanga na nga yan pala ay mga sakura tree. Kaya napakaganda rito kapag full bloom na. Naman ay hahanapin namin ang ubi shop. Kilalang kilala nga pala yun rito sa Unomichi. Gustong gusto yun ng mga Japanese. Napakasarap raw kasi at lasang-lasa ang ube. Nakakatuwa nga kasi first time rin namin matitikman. Kung pupunta kayo rito sa Unomichi, dapat subukan nyo rin yun. Mizurashi nga pala ang ube rito sa Japan. Hindi kagaya sa Pilipinas. Ibang-iba nga pala yung vibes dito sa Unomichi kumpara sa lugar na tinitirahan namin. Parang dito kasi mas lively at feeling na feeling mo nasa ibang bansa ka. Dahil nga malapit to sa dagat, totoong napakaganda ng coastal views. Ang ganda rin ng park. Pwedeng-pwede ka rito tumambay kasama ang iyong friends or makipag-date habang nakatanaw sa dagat. Sayang lang at hindi ko na i-video. Sobrang rush na kasi namin kahanap ng ube. Gutom na rin kasi ang mga person. Yan,
Gala pa more. Yung ube. Shop nga pala ay nasa loob ng shopping street dito sa Onomichi. Sobrang luma na nga pala ng shopping street na to. Lakas maka-tradition na feel mo rito yung Japan vibes. Yung kaibigan ko nga pala na aesthetic ay tuwang-tuwa rito. Parang halos lahat ng store ay kanyang pinicturan. Hi sa'yo, Neto-san. At sa hinabang-haba nga ng aming nilakad ay nakarating na rin kami sa aming paroroonan. Obeke nga pala ang pangalan nitong ube shop. Obeke naman. Kung kayo bibisit rito sa Onomichi, dapat masubukan nyo rin to. Napakasarap talaga nga ube rito. Pinaka nagustuhan ko nga yung ube cupcake. Pero lahat talaga masarap. Gusto ko na nga bilhin lahat ng klase ng ube products nila. Pero syempre joke lang. Kumain sa ube shop ay nilisan na rin agad namin ang Onomichi. Kailangan kasi namin makabalik ng 6 PM kasi meron pa kaming next agenda. Magkakaroon nga pala kami ng salo-salo kasama ang aming ibang Japanese friends. Halis na kasi ng Hiroshima ang aking Japanese friends. Lilipat na siya sa Osaka. Kaya naman ngayong araw ay naisipan namin magsama-sama. Inulit na talaga namin ang araw na to nakasama siya. 11 PM onwards na nga pala kami natapos magsalo-salo. Ganyang kalala ang chismis. Una niyang hinatid yung dalawa kong kaibigan. Hayan nga't nagpapaalam na. Sobrang sweet and expressive nga pala ng kaibigan namin na yan. Kaya ayan baka nagkaroon pa ng iyakan. Hindi pa naman ganoong katagal ang pinagsamahan namin. Pero napalagay na agad ang loob namin sa isa't isa. Kaya talaga namang mamimiss namin ang kaibigan namin na to. Pero nang may hatid ang dalawa ay ako naman ang kanyang inihatid. Nagpaalam at nagpasalamat rin sa isa't isa. Sobrang saya nga talaga ng araw na ito pero nakakalungkot lang isipin na aalis na siya. Pero sabi ko ang malungkot kasi magkikita pa kami. At hanggang dito na lang muna. Sana nainis ko kayo.